O ngayon, lumusob na po mga kababayan sa Senado yung ating mga kababayan para i-pressure po ang Partido Party List ni Leila de Lima. Sila yung nangunguna ngayon. Sundin ang konstitusyon, impeachment trial ngayon, atom. Yung atom po, on the Senate to fulfill its constitutional duty by convening the impeachment court against Vice President Sara Duterte gathered in front of Manila Film Center in Pasay City. He merely mentioned the receipt, not the proper action. kasabwat mga kababayan. Si Kabayang Chis Escudero. Tatandaan mo ito, Kabayang Chis Escudero. As several Catholic faith-based groups, civil society organizations, and progressive political parties are mounting a prayer rally aimed at convincing the Senator. Proposed timeline for 19-day expedited impeachment trial as outlined by Senator Francisco. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Marainal daw po mga manoy, mga manay, mga tugang ko sa bilog na Pilipinas, asin sa bilog na mundo. Kumusta po kayo? Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, lumusob na po mga kababayan sa Senado, yung ating mga kababayan, para i-pressure po ang satuyang mga senador na gibuhunan sa indang trabaho, gawin ang kanilang trabaho, ang mandato ng ating konstitusyon to forthwith proceed with the trial kay Sara Duterte. At lumabas ngayon mga kababayan sa latest survey ginawa ng Okta Research, 78% sa ating mga mamamayan ang nagsabi na dapat forthwith proceed with the trial. Una, yung WR numero 1 nagpalabas last week ng kanilang survey, 90% sa kanila. Mas malaki na porsyento ng ating mga mamamayan. Mas marami din kasi yung tinanong, mga 10,000 yata, 8 to 10,000 respondents ang WR numero 1. Pero yung Okta Research mga kababayan, mga 1,800 yata mamaya or 1,200. Kaya ini pagpapatunay mga kababayan na yung False Asia Survey talagang false, na lumalabas doon sa survey nila. Ilan yun? 63% sumusuporta pa kay Digong. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangang isali pa nila si Digong na nasa dahig na. Bakit sinasali nila si Digong sa survey? Tatakbo ba siyang presidente? Itumakbo nga pong mayor, hindi siya makapaglingkod as mayor kasi nakakulong. And malamang sa malamang lifetime na siyang nakakulong mga kababayan doon sa ICC. Tapos si Sara, 50% yung approval rating, trust rating niya. Yung ating Pangulo na subsub sa trabaho, 32%. Talagang false. False Asia. O ngayon, napapaya na sila. So unahin ko muna mga kababayan, itong latest na development kasi ngayong umaga, sumugod na po yung ating mga kababayan sa Senado. 3 araw ito simula ngayon. Base po sa schedule na kanilang pinalabas. Hanggang Wednesday, mga kababayan, June 11, kung saan magdidesisyon yung mga senador. Kung itutuloy ba nila o hindi. Kasi pinafloat nila mga kababayan ang possible impactong dismissal. Kasi ang ibig mangyari ni sila daw magdidesisyon pagbobotohan nila, sabi ni Chis Escudero. Which is wrong mga kababayan. Sabi ng ating mga constitutionalist, walang ibang option. Base po sa ating konstitusyon, pag na-transmit na sa kanila yung impeachment case, ang pwede lang nilang gawin to forthwith proceed. Wala sa konstitusyon yung forthwith dismiss. Walang ganun po. Kaya pag ipinagpilitan nila ang kanilang unconstitutional action, malamang ma-abolish ang Senado po. May mga grupo na po na nagpo-post para i-abolish na lang yung Senado kasi ayaw magtrabaho base po sa mandato ng ating konstitusyon. So ito ngayon yung mga protesters mga kababayan, ML, Partido Party List ni Leila de Lima, sila yung nangunguna ngayon. Sundin ang konstitusyon, impeachment trial ngayon, atom. Yung atom po, ito yung nanguna noon, panahon ng EDSA 1, August 21 movement ang ibig sabihin yan. So parami mga kababayan sa first day ng protest rally sa harap ng Senado. Look,
protesters calling on the Senate to fulfill its constitutional duty by convening the impeachment court against Vice President Sara Duterte gathered in front of Manila Film Center in Pasay City. They will then march towards the Senate at around 9:30 a.m. Kanina pa, nagmarch na po sila where an ecumenical program will be held. Today's program marks the first of a series of mass actions calling on the Senate to convene as an impeachment court until Wednesday, June 11. Protesters began marching to the Senate at 9:25 a.m. Konstitusyon ipatupad, impeachment trial ngayon na, they chant. Sara Duterte litisin. So ito po sila ngayon, mga kababayan. Nagwawagayway ng ating watawat, taksil sa bayan, panagutin, grupo ng akbayan mga kababayan, sentro. Dadambahin nila ang Senado mga kababayan pag hindi umayos yung ating mga senador. Pagpatuloy nilang lalabagin ang ating konstitusyon. And in fact, maging yung ilang mga senador na nagpalabas na ng kanilang posisyon sa impeachment trial, dapat ituloy, nag-warning na rin po sila mga kababayan for the possible action ng ating mga mamamayang Filipino na baka ang mauwi ito sa pag-abolish ng Senado. Sabi dito sa report ng Abante News Online, dahil sa iso kay Sara, pagbuwag sa Senado sisiklab. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, baka lalong lumakas na i-abolish kasi ayaw gampanan yung trabaho natin. Ayaw nating magkaroon ng credibility problem. Ayaw nating magkaroon ng integrity issues. Sabi naman po ni Tito Sen, incoming senator, tanungin nyo bakit hindi niya, referring to Chis Escudero, ni-refer ang articles of impeachment noong matanggap niya noong February 5, around 4 p.m. He merely mentioned the receipt, not the proper action. Kasabwat mga kababayan, si kabayang Chis Escudero, tatandaan mo ito kabayang Chis Escudero, ikaw ang magiging dahilan para lumubog ang Senado. Malamang will preside the abolition of the Senate. Huwag matigas ang ulo. Marami nang nagsalita. Kahit yung mga universities from Mindanao and Bicol, Ateneo, Dinaga University nagsalita na kahapon. Dumagdag sa boses ng mga nananawagan. Ituloy ang impeachment trial. Kasi yan ang ipinag-uutos ng ating saligang batas. Yan ang mandato ninyo. Sabi ni Senador Win Gatchalian, madalas naririnig natin na ang Senado ay guardian of our democracy. Dapat panindigan natin yan. Ang pinakamahalagang trabaho, ang impeachment proceedings, sabi po niya. Kinastigo naman incoming Senator Vicente Tito Soto, si Senate President Francis Chis Escudero kung bakit hindi ni-refer sa Rules Committee na pinamumuonoan ni Tolentino ang Articles of Impeachment kay BP Duterte noong dinala ito ng Kamara sa Senado noong Pebrero. Kaya sabi ni Tito Sen, tanungin ninyo bakit hindi niya ni-refer ang Articles of Impeachment noong matanggap niya noong February 5 at around 4 p.m. He merely mentioned the receipt, not the proper action. Diin ni Soto. Taasan pang sinabi ni Soto na dapat i-abolish ang mga senador na ayaw sumunod sa konstitusyon. So, maging si Tito Sen, sabi dito sa report ng Abante News Online, pabor na i-abolish ang Senado. So, tama yung ating sinusulong po. Pag hindi sila umayos, ayaw nilang gampanan yung kanilang na mandato mga kababayan under the Constitution. Anong rason? Para manatili ang Senado, mga kababayan. And sa latest survey ng Okta Research, huwag kayong naniniwala doon sa Pulse Asia kasi false talaga po. Na marami pang nagtitiwala kay Digong, kay Sara Duterte. That's false. Ito yung patunay, yung SWS survey, pagkatapos yung WR numero 1, and this time yung Okta Research. Sabi rito, sa latest survey, mga kababayan, 78% ng mga Filipinos believe BP Sara Duterte needs to go on trial. Kailangan makita natin kung totoo nilostay ni Sara Duterte. Pinagtatakpan niya doon sa ginawang investigasyon ng Kongreso. So, importante mailatag yung mga ebidensya. Kung mahina yung ebidensya po, di acquittal, walang problema yan sa ating mga mamamayang Filipino. Pero i-cover up ninyo, mismong Senado magko-cover up through motion to dismiss, through a resolution. Pwede ba, sabi ng mga constitutionalist, legal luminaries, hindi pwede na through a resolution, susuwayin natin ang mandato ng konstitusyon. Susuwayin ng Senado. The Senate is not above the Constitution. Kaya nga sa ligang batas, pag ginawa nila, tama lang mga kababayan, i-abolish natin yung Senado. Kasi we are the sovereign Filipino people. We are supreme. All powers emanate from us. So, pwede natin sa ating pagkakaisa, tanggalin ang mga senador.
isara ang Senado and mag-unicameral na lang po tayo. Pag ganon. Kasi lumalabas ngayon, matitino yung ating mga congressmen. Ang daming bulok na mga senador. Nakita ninyo, wala pang trial, may judgment na sila. Acquittal kaagad. Anong klaseng mga senador yan? Ang ating Senado, mga kababayan, pinamumugaran na, mga kababayan, ng mga bulok ang pag-iisip. Wala sa katinuan. Imagine that. Paano mo nagawang sabihin at gumawa ng pag-uusga na wala pang asunto na pinipresenta? Hindi pa binabasa yung articles of impeachment. Wala pang presentation ng mga ebidensya. Acquittal na agad. Anong klaseng mga senador kayo? Hindi tayo papayag sa ganon, mga kababayan. At natutuwa tayo. Nagsalita na yung mga iba-ibang sektor, including yung mga civic organization, church-based organization, mga nasa academe, iba-ibang yung mga universities, mga deans, professors of the College of Law, ng iba-ibang mga eskwelahan. Mabuhay kayo, magkaisa tayo mga kababayan para suplahin itong mga pagmamalabis nitong mga senador ni Digong, ni Sara Duterte. They're not senators of the Republic of the Philippines. Proud na proud sila ma-identify senador ng Duterte. Wala kayong karapatan to stay in that office, the last bastion of democracy, the Senate. Pag ipagpipilit ninyo, pipilitan yung ating mga mamamayang Pilipino, i-abolish yung Senado. So ito, kare-release pala ngayon. Okta released its findings early Monday, June 9, as several Catholic faith-based groups, civil society organization, and progressive political parties are mounting a prayer rally aimed at convincing the senators in the 19th Congress to fulfill with their constitutional duty. Hindi sila makapag-fulfill ng minamandato ng batas, di umalis sila dyan, isara natin, padlock natin yan na Senado po. Iniman kanila yan. Ang Senado, mga kababayan, binuo para maglingkod sa ating mga mamamayang Filipino to defend the Constitution, not to defend Sara Duterte or Digong. So sabi dito, a large majority, 78% believe that Vice President Sara Duterte should face a Senate impeachment trial to answer the charges and clear her name. Yun lang naman. Nagyabang pa si Sara Duterte, there will be a bloodbath niya. Ready siya. Pagkatapos, iba naman pala yung intensyon ng kanyang mga kaalyado. So, ang ibig lang sabihin yan, takot sila. Mahirapan sila, mga kababayan, yung mga kaalyado ni Sara. Na-acquit siya. Kaya, ang gagawin nila, i-dismiss na lang without trial. Ang ibig sabihin, napakalakas ng ebidensya. Kasi kung mahina yung ebidensya, dapat confident si Sara. Confident ang mga kaalyado niyang mga senador na dumaan sa trial para finally maklear ang kanyang pangalan at pwedeng kumandidato pa sa 2028. So malinaw po, ang pinapakita nila, ang sinasabi nila iba sa kanilang ginagawa. Kasi ang katotohanan, mahirap po na ma-acquit si Sara pag na-present ng prosecution ang mga ebidensya sa articles of impeachment. Gusto nilang isabotahe po ang impeachment trial at nagsasabotan sila. Only 13% disagree. So ibig sabihin, itong 13% ito yung mga DDS, while 9% were undecided. Maingay lang po ang mga DDS kasi kung talagang majority sila, tama po yung mga analysis natin. Yung 32 million na boto ni Sara, 1 million man lang dyan ang mga DDS, ang 31 million Marcos supporters. Nanalo si Digong in 2016 dahil sa mga Marcos supporters. Ang pinapakalat nila, dapat magtanaw ng utang na loob ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte, lalo na kay Sara, kasi because of Sara daw, nanalo si PBBM. That's false. Kung talagang marami sila na sumusuporta kay Sara, kay Digong, si Digong po, diniliber na ng ating Pangulo. Yan na sinasabi nila. O di sige, diniliber na pa dahig. Na-impeach na si Sara, o bakit hindi sila makapag-people power? Di ba? Walang support, mga kababayan. Ang ginawa nila, nag-mass action yung maisog kung saan-saan na parte ng mundo. Pati sa Cebu, piniki yung sinulog, prayer rally. Pati yung mga marcha sa ibang bansa, piniki yung mga videos para sabihin, protesta ng pagkakulong ni Digong. Kita ninyo mga gawain nila. Lahat pike. Yung iba, napapaniwala. Ito yung organic. Ito yung totoo. Ang galit ng ating mga mamamayang Filipino. With the intention ng Senado na isabotahe, mga kababayan, ang impeachment trial. Okta also highlighted that 91% of adult Filipinos who participated in the survey conducted from April 20 to 24 are aware of the impeachment cases filed against the second highest public official, indicating strong interest in the issue. Awareness levels vary across regions ranging from 83% to 96%. The highest awareness is recorded in Mindanao, 96%, while the lowest is in Visayas, 83%.
the report said. Awareness is notably higher among the upper socioeconomic classes, although those who identified in the lower brackets also registered in the 90% level. Classes ABC, 95%, Class E, 96%, in Class D, 90%. So nakikita ninyo, across economic classes po, they're aware of the issue. Hindi sila papayag sa lamang kahin ninyo. Hindi sila papayag na walang trial na mangyayari. Pag walang trial, walang Senado na. Abolish Senate, yun ang nating gagawin po. Sabi ko sa inyo, titingnan natin by June 11. Pag sinabutahe nila, diretso na nilang sinabutahe, araw-araw tayong mananawagan for a people power against the Senate at luluwas mismo kami ni Mrs. Di bali, gumastos kami. Gastos namin po pag pumupunta dyan sa Maynila, mababa na yung 50,000. Di bali po, contribution natin para sa kaayusan ng ating bansa. This will be my first time na sumali sa isang mass action, mga kababayan. Hindi ko yung ginagawa. Ginagawa lang natin is to cover. But this time, I'll be involved personally. Kasi hindi natin ito dapat paintulutan, mga kababayan, na mangyari ang pagsalaula mismo sa ating saligang batas ng mga kaalyado ni Sara dyan sa Senado. Ayaw nilang i-trial si Sara. Ita-trial natin ang Senado. Iko-convict natin in the bar of public opinion, mga kababayan, itong mga nangwawalang hiyang senador sa ating saligang batas. Duterte is accused of mismanaging public funds and betraying public trust, among other serious allegations in the articles of impeachment submitted by the House of Representatives to the Senate early in February. Napakahaba ng panahon para aksyon yung Senado. Pinili nila na upuan, higaan at tulugan po ang impeachment trial. Ulitin ko, based sa kalendar, mga kababayan, ng Senado, dapat ang kanila pong adjournment February 7 pa. In-adjourn nila. February 5 in-adjourn na after may submit yung impeachment case ng Kongreso. At 4 o'clock, in-adjourn. Ang nagmosyon, mga kababayan, si Joel Villanueva. Tatandaan niyo ang pangalan ng senador na yan. At diretso po na inapprove ni Chis Escudero. Yan ang nangyari po. Tapos sasabihin ni Bato, magpapakalat ng resolusyon. Wala na anyang oras. Kaya mayroon sila de facto impacto dismissal resolusyon na gustong papirmahan. Anong klaseng mga senador to, mga kababayan? O ngayon, dito sa linabas na report ng Political News, in-identify dito kung sino yung gustong i-dismiss, mag-proceed, at walang sinasabi, tahimik lang ng mga senador. Tingnan natin kung tama itong pag-identify sa kanila ng Political News. Ayan sabi rito, convene or dismiss Senator's position on holding Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang for dismissal daw na walang benefit ng hearing, si Chis Escudero, si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, si Mig Sobiri. Hindi ko alam, for dismissal pala siya. Tapos si Tol Tolentino, butit hindi ko po binoto. Kahit taga-Ginobatan Albay siya, Bicolano, at pinakiusap ng aking kasama sa trabaho, kapartner ko pa noon sa programa, sa mainstream media, kasi staff ni Tolentino. Butit hindi ko po pinatulan yung endorsement. Kasi nasa alyansa siya, hindi ko man po binoto. Butit natalo. O ngayon, yung mga senador daw na gustong i-proceed, itong si Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano, si Bongo. Di ko alam na si Bongo gustong i-proceed. Ang akala ko dismiss. So, nakakaduda ang posisyon ni Bongo. Dahil galit man siya talaga kay Sara Duterte. Ang loyalty niya kay Digong, hindi sa anak. Baka totoo. At nang may isang okasyon, mga kababayan, sa kampanya nila ng Duterte, kung saan nilampasan ni Sara Duterte, nakamayan itong si Bongo. Nag-viral yon, nakita ninyo yon, mga kababayan. And because of that, baka gusto rin niyang mag-proceed yung impeachment para number 1 siyang senator, siya ang tatakbo sa 2028. May ambisyon din, madaling sabi. Bakit pa niya? Bibigyan natin ng pagkakataon na makatakbo pa sa pagkapangulo si Sara Duterte. Ako na anyan tatakbo. Possibly ganun. O, di ba? Anyway, yung amo ko, si Digong anya nakakulong na. Yan kung hindi siya masama doon sa warrant of arrest na sabi, pwedeng ipalabas na ng ICC laban kay Bato, sa kanya mismo, kay Vice President Sara Duterte, at iba pang mga PNP officials noong panahon ni Digong. Pero kapag linabas na yon, sigurado dideliver sila ni PNP Director General Nicolas Torre. Erase na sila. Yung mga Duterte and allies, erase na sila sa politika ng ating bansa. That will be the end ng kanilang paghari-hari
dito sa ating bansa, mga kababayan. Ang may kagagawan yan, sila mismo. Self-destruction, mga kababayan, ang ginawa nila. Kasi itong kaso sa ICC, consequences ng mga mali nilang aksyon habang sila ay nasa posisyon. Wala man dyan kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga ginawa nilang kasalanan sa ating bayan. Pinopolitika lang nila kasi galit sila sa ating Pangulo. Gusto na nila kasi sila ang mamuno sa ating bansa. Yan ang totoo dyan. So yan po, si Bongo daw, iwan ko kung tama. Si Jinggoy, alam ko. Tapos si JB kasi nagsalita na siya. Si Jinggoy, May 30 pa, nagsalita na siya. Si Risa, alam na natin. Si Win Gatchalian, alam natin kasi just 2 days ago, nagsabi na siya, dapat matuloy ang impeachment. Si Grace po, hindi natin alam, pero sabi dito sa report ng hindi ko personal alam, proceed daw. Tapos si Loren Ligarda. So yun ang update. Pwede okay kung gusto nilang proceed. So madaling sabi, Siyam ang proceed, 6 ang dismiss. Tapos ang wala pang sinasabi, itong si Mag-inang Villar, si Ria Cayetano, Nancy Binay, Joel Villanueva, Lito Lapid, Bong Revilla, yung mga datihan nito, saka si Raffy Tulfo. So titingnan natin, siguro nagmamasid sila. Walo ang hindi pa nagsasalita. So tingnan natin kung magsasalita sila. Anyway, yung ilan dyan, gagraduate na po. Pero critical pa rin kanilang presensya. Kasi senador pa rin sila hanggang June 30. And the schedule, mga kababayan, ng pagbasa ng Articles of Impeachment sa Miyerkules na po, June 11. O ngayon, mag-ready na po tayo, mga kababayan, sa worst case scenario. The possible actions natin to abolish the Senate kung hindi, mga kababayan, gagampanan nila yung kanilang trabaho, mandato sa ilalim ng ating konstitusyon. May legal na pamamaraan, mga kababayan. And in fact, ito na po ang pinag-uusapan ngayon. How to abolish the Senate. If the Senate acts against the people's interest, the Constitution provides ways to abolish it. Una, pwede nating isupport ang constitutional revision. Establish a unicameral legislature. Constituent Assembly, Congress initiates with 3/4 votes of all its members, voting separately. Pwede rin, mga kababayan, isupport natin Constitutional Convention. A body of elected or appointed delegates is convened. Pwede din nating isupport ang People's Initiative. A petition signed by 12% of voters, 3% from every legislative district. All amendments must be ratified in a national plebiscite. May movement na po for People's Initiative. And in fact, ito yung ayaw na ayaw ni Amy Marcos. Kinokondina niya kasi ang nagsusulungan niya nito, pinagdududa niya si Martin Romualdez. Wala kaming paki kung sinong magsusulong po ng abolition ng Senado to establish a unicameral legislature. Ang importante na sa amin ngayon, mawala yung Senado. Kasi hindi man ninyo ginagampanan ang inyong trabaho. Yung Senado infiltrated na ng mga Duterte senators. Kung mag-isip parang mga kulto. Hindi na nakikita kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ang sa kanila, laging tama pag nakaside sa mga Duterte. So, kulto. Mindset ng isang kulto. Wala na sa ayos. Mismong yung ating saligang batas ang sinasalaula. So, we will push for the abolition of the Senate, may pamamaraan under the Constitution. We revised our Constitution and established a unicameral legislature sa pamamagitan ng una, pwedeng Constituent Assembly, Constitutional Convention, People's Initiative. Tayo, mismo ang gagalaw, mga kababayan. Siguro People's Initiative para direkta tayo. We will support the campaign for People's Initiative para tapusin na natin ang pang-abuso ng Senado. So may legal precedent siya. In New Zealand, Sweden, and Denmark have legally abolished their upper houses, not in chaos, but through deliberate reform aimed at strengthening accountability and efficiency. O nagawa sa ibang bansa, naging maayos po. Bakit hindi natin gawin ngayon? So tama itong post, mga kababayan, ni 31 Million Movement. Yung mga supporters ng ating Pangulong Bongbong, TPL3, pinost dito. Sabi dito, maganda to. We abolish it not by force, not by chaos, but by the very constitutional process that the Senate seems so eager to mark. Under our 1987 Constitution, we the people are sovereign. The Constitution is not a gift from politicians. It is a mandate from us. And in that same Constitution are the tools to abolish the Senate if it no longer serves the Filipino nation. Here's how. First, we can push for constitutional revision to adopt a unicameral legislature. This requires changing Article 6 of the Constitution, which currently mandates a bicameral Congress, the Senate, and the House of Representatives.
So may tatlong pamamaraan. Yung unang pamamaraan, yung sinabi ko na sa inyo, Constitutional Assembly, where Congress itself initiates constitutional change, requiring 3/4 vote of all its members voting separately. While this may seem unlikely, since senators are unlikely to vote for their own abolition, massive public pressure can force the issue onto the legislative agenda. Wala silang magagawa pag tayo na po ang gumalaw. Pag pinalibutan na natin, yung Senado ipadlak natin, wala silang magagawa. Pag kinaladkad natin sila, tinulak sa Ilog Pasig, ilublob natin sa burak ng Ilog Pasig kung saan sila nababagay, wala silang magagawa po. Yan ang tatandaan nitong mga senador. Kala ninyo kung sino kayo? Ang power na nandiyan dyan sa inyo, all powers emanate from the people. Pinairam lang sa inyo. Masyado kayong nagmamagaling. Sobrang galing ninyo, mismo na yung ating saligang batas ang binababoy ninyo. Hindi kami papayag, mga senador. Tatandaan ninyo yan, kabayang Chis Escudero. Kahit Bicolano ka, Bicolano din ako. Ikakampanya kita na wag nang iboto sa anumang posisyon na tatakbuhan po ninyo. Constitutional Convention or CONCOM, where a special body of elected or appointed delegates is convened to revise the Constitution. This process is often more effective of public will and is insulated from political self-preservation. So, pipili tayo ng mga delegates po, yung mga constitutionalist na mga matitino, na mga abogado, nasa academe, yun ang ilagay natin. Palitan natin itong mga lokong mga senador. Maloko na mga senador. Palitan natin po. Nagsisweldo from the taxes of the Filipino people. Pinaglilingkuran po. Isang pamilya lang. Payag kayo sa ganun po, mga kababayan. Tapos gusto nilang pagtakpan yung pagkakasala. I-trial ninyo. Kung walang kasalanan, may nang ebidensya, di-acquit. Problema ba yon? Then, People's Initiative. A direct method allowed under Article 17, Section 2 of the Constitution. This requires at least 12% of all registered voters, including at least 3% from every legislative district, to sign a petition for a constitutional amendment. While the Supreme Court has ruled that revisions like abolishing an entire chamber of Congress may be beyond its scope, the move could lay the political and legal groundwork for a larger democratic overhaul. Sabi dito, if the Senate continues to trample on the Constitution to shield political dynasties or protect powerful officials like Sara Duterte from accountability, then it no longer functions as a check and balance. It becomes an instrument of obstruction and impunity. In this case, we don't just have the right to act, we Filipinos have the duty. Our Constitution is not supposed to be held hostage by our Senate. If our Senate betrays public trust, the Filipino people can and should abolish it by law, by vote, by the will of the nation that still believe in democracy. Tama po, mga kababayan. O ngayon, may lumabas na sabi, ito yung pinopropose ni Tolentino. Proposed timeline for 19-day expedited impeachment trial as outlined by Senator Francis Tolentino. June 11, Constitution of the Impeachment Court or convening siguro. From 11 to 21, submission of answer by Vice President Sara Duterte, 10 days lang. June 22, reply of prosecutors. June 23, morning, submission of trial briefs. Afternoon, opening statement. June 24 to 25, presentation of evidence, prosecution. June 25 to 28, presentation of evidence, defense. June 27, morning, rebuttal by prosecution. Afternoon, rebuttal by defense. June 28, oral arguments, 1 hour each for defense and prosecution. June 29, closed-door meeting of senator judges. Tapos June 30, Judgment Day. Hindi siya kasi naniniwala sa crossover. So gusto niya, after nalaygayin, i-delay yung impeachment trial. Ngayon, gusto niya naman, lightning trial. Para ano ang intensyon? Para kasama pa siguro siya sa pagboto. Para sa acquittal ni Sara, may pakinabang pa siya. And later on, makabalik siya to the folds of the Dutertes. So, ngayon, ang tanong ko po, payag kayo sa ganyang masyado ding maiksi na panahon. Matapos na ubusin nila ang Senado, yung panahon ginamit nila sa pagpakilay
Dati na niya Mr. Maravillas na nagpakapal ng kilay. Sa pagbakasyon nila habang sumusweldo, nag-attend ng fashion show sa Paris. Yung iba kung saan-saang bansa, nagpasarap. Imbes na magtrabaho, pa rin ang mandato ng konstitusyon, inubos nila yung panahon ng 19th Congress. Tapos ngayon, magsisesyon sila para 19 days tapusin yung impeachment trial. Payag kayo, mga kababayan? Parang gusto nilang ihawsyaw naman yung impeachment trial. Kung sa pagkain mga kababayan, hilaw, lulutuin nila, pero lutong Macau. Ang impeachment trial po, dapat bibigyan ng sapat na panahon. Hindi pwede yung ganito, na parang ang intensyon mga kababayan, lutong Macau. Lalo't alam natin kung ano talaga ang kulay ni Tolentino. Kalyado siya nang gustong i-dismiss yung kaso without trial. Tapos magsasubmit siya ng isang proposal na gawin lang 19 days yung trial po. Na siguradong pag ganyan po, lutong Macau naman mga kababayan. Napakabibigat mga kababayan ang sakdal laban kay Sara Duterte. Article 1, Conspiracy to Assassinate President Marcos, First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Article 2, Malversation of 612.5 million in confidential funds. Doon pa lang po sa malversation ng confidential funds. Ilang linggo ba yun mga kababayan? Although hindi naman kasi daily yung investigasyon ng Kongreso. Pero mahaba na panahon. Yung ginugol po, isang article of impeachment lang siya. 7 articles of impeachment. Tapos gusto ni Tolentino gawing 19 days lang yung trial. Kaduda-duda, mga kababayan, ang intensyon ng mga senador na to. Matapos na upuan, higaan, tulugan for 4 months, tapos in 19 days gusto nilang tapusin yung trial. Anong klaseng mga tao ito? Article 3, Bribery and Corruption in DepEd. Article 4, Unexplained Wealth and Failure to Disclose Assets. So dito po, napakaseryoso itong unexplained wealth. Kasi kailangan mabuksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte. May paliwanag saan galing ang milyon-milyon na nakadeposito. Magkano lang naman po ang sweldo ng isang vice presidente. Article 5, Involvement in Extrajudicial Killings. Article 6, Destabilization, Insurrection, and Public Disorder. In Article 7, a pattern of conduct that amounts to betrayal of public trust. Si Renato Corona po, 3 articles of impeachment. Inabot ng 6 months yung trial. Pagkatapos ito, si Sara Duterte, 7 articles of impeachment. Gustong mangyari ni Tolentino, kung tama yung report, mga kababayan, na proposal daw niya, 19 days daw, tapusin na. Anong klaseng trial ang mangyayari mga kababayan pag ganyan? Di ba? Talagang may problema itong mga senador. Huwag tayong papayag sa ganun po. Importanteng malaman ng ating mga mamamayang Pilipino ang katotohanan sa likod ng sakdal na to na kinakaharap ng Vice Presidente. Tama po yung ating mga sinasabi. Match framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.